Mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hentil at ang mga Hudyo kasama ang kanilang mga pinuno. Laban sa mga apostol, binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia, at sa lupaing nasa palibot. At doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya't nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid," at lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaonia, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus. Nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kuwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon." Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ang lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang poon ang dakilang karangalan, hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang, dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa, nasaan ba ang inyong Diyos, ang palaging winiwika? Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos, pagpalain ng lumikha ng langit at sansinukob, Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ang aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita.
Iibigin siya ng aking Ama at siya'y sasakan niya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Happy Easter po muli sa ating lahat. Tara, magnilay tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay, sa pagsimula po ng bagong linggong ito. Lunes na naman, reflect po tayo. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo. Mga kapatid, familiar po ba sa tinatawag na love languages? Ito po ay nalathala noong 1992 ng isa pong marriage counselor na pangalan po ay Dr. Gary Chapman. Sa kanyang lawak ng karanasan bilang counselor ng mga mag-asawa, nakita niya na mayroong 5 paraan ng pagbibigay ng pagmamahal. 5 love languages. Isa-isa. Una, words of affirmation. Aba, yung pag-appreciate natin sa bawat isa, lalo na po sa mag-asawa. Pangalawa, acts of service. Aba, ultimong yung simpleng pagluluto, pag-aabot ng tubig, acts of service, pagtatanggal ng medyas at sapatos pagdating, acts of service. Pangatlo, giving gifts. Importante daw sa mga nagmamahal na nagbibigay ng regalo, pagpapakita ng appreciation sa isa't isa. Pang-apat is quality time. Yung oras na binibigay natin sa bawat isa, kahit minsan wala tayong ginagawa, basta kasama natin ang bawat isa. At panglima, yung tinasabing physical touch. Aba, yung mga holding hands while walking, pa-embrace-embrace, kiss, hug, etc. 5 love languages. Itinuturo mga kapatid ng love language na ito na ang pag-ibig ay hindi lamang po basta pakiramdam. Ang pag-ibig po ay kilos. Love is not just an emotion, but more importantly, love is a decision. Love is an action. Nabasa ko nga po sa Facebook, love is an action word. Ito ay salita ng kilos. At mga kapatid, ito po ang punto ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Nang sinabi ni Jesus, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. At sinasabi din ni Jesus, kung sino nagmamahal sa akin, ay nananatili sa aking salita. Hinahamon tayo ni Jesus. Lalo na po ngayong Easter season, na palaging mag-alab, palaging ipakita, palaging gawin ang pagmamahal. Love is an action word. At para sa pagninilay natin, 4 na action words na nagsisimula sa mga letra ng salitang love. L-O-V-E. Baka magandang pag-isipan, pagnilayan at makatularan natin sa pang-araw-araw na buhay. L means listens. Love listens. Ang nagmamahal, nakikinig. Mga kapatid, ang pakikinig po ay pagpapakita ng pagmamahal. Hindi ba pagmahal natin magulang natin, pakikinggan natin sila. Kung mahal natin ang ating hanap buhay, pakikinggan natin ang ating mga superior, ang ating mga boss. Mahal natin ang Diyos, kaya tayo nakikinig sa Kanyang salita. Napakahalaga ang pakikinig. Sapagkat ang pakikinig ay hindi lamang dumaan ang salita sa isang butas ng tenga at lumabas sa kabila. Sa pakikinig, pumapasok sa tenga, umaakyat sa isip, bumababa sa puso, at pinapakita, ginagawa ng mga kamay natin. Ang taong nagmamahal, pinakikinggan at sinusundan
ang kanyang minamahal? Listening. Pangalawa, O, obeying. Love is obeying. Ang nagmamahal, masunurin. Hindi po nagmamahal ang taong pasaway. Ayan. Kapag pasaway ka, di ba, madalas, hindi natin sinusundan yung inuutos sa atin. Pero ang taong nagmamahal ay masunurin. Sinusundan ang halimbawa at ang gawa ng kanyang minamahal. Ito mga kapatid ay napakagandang paalala sa atin. Ang pagiging masunurin, sino po ba ang ating sinusundan? Sino po ba ang ating tinutularan? Sinusundan at tinutularan po ba natin ang ating mga taong minamahal? If we love a person, we obey this person. Not out of fear, not blind obedience, more than just reasonable obedience, but trusting obedience. May tiwala tayo sa ating tinatanggap na utos. Ginagawa kasi nagtitiwala. Ginagawa, sumusunod kasi nagmamahal. Letter V po tayo, valuing. Love is valuing. Ang nagmamahal, marunong magpahalaga. Kaya nga 'di ba yung salitang halaga, andun yung salitang alaga. May pag-aalaga, may care. At mga kapatid, magandang suriin natin ating sarili, what do we value? Ano po bang ating pinapahalagahan? Sino po bang mahalaga sa atin? Ano po bang mahalaga sa atin? Nilalagyan natin ito ng pagmamahal. Kapag hindi na natin binibigyan ng halaga, hindi na natin naalagaan, baka kulang na tayo ng pagmamahal, kapatid. Tandaan, ang nagmamahal, marunong mag-alaga, marunong magpahalaga. Panghuli, letter E, emptying oneself. Love is emptying. Ang nagmamahal, handang mag-alay ng sarili, magbigay ng lahat para sa minamahal. Hindi ba ito yung pagmamahal ni Jesus sa krus? Emptying himself in order to fill us up. Binibigay ang kanyang buong sarili para tayong mga may kulang ay palaging mapunuan. Hindi ba ganito ang taong nagmamahal? Yung para sa atin ay bibigay pa natin sa iba. Isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa ibang tao dahil nagmamahal. At mga kapatid, yan po, LOVE. Tinuturo sa atin that love is an action word. Ang pagmamahal ay pagkilos, pagdedesisyon, hindi lang pakiramdam. At kapag ikay nagmamahal, you are listening. Pag ikay nagmamahal, you are obeying. Pag ikay nagmamahal, you are valuing. At kapag ikay nagmamahal, you are emptying yourself. Maging mapagmahal tayo. Ang pagmamahal ay kilos. Ang pagmamahal ay desisyon. At ito ay dapat nating gawin ngayon. Kaya sa ating panalangin, pagdarasal natin ang lahat ng nagmamahal. Anong klaseng pagmamahal man yan, pero pinaimportante dito, yung pagmamahal sa mga taong importante sa atin, family, friends, loved ones. Sino po ba yung mga taong mahal natin? Pagdasal natin sila. Let me pray for you and pray over you. Panginoong Diyos, Ikaw ay pag-ibig. Sinasabi at inaawit namin to, Diyos ay pag-ibig. Pero ang pag-ibig na ito ay hindi lamang pakiramdam, kundi kilos at desisyon na ginagawa sa araw-araw. Basbasan niyo po kaming lahat, Panginoon, lahat kaming mga nagsusumikap na maging mapagmahal. Opo, Panginoon, pinapadala niyo po sa amin ang iyong anak bilang maging modelo at huwaran, halimbawa at pagmamahal mismo sa amin. Sana po, Panginoon, palakasin niyo po ang aming kalooban upang aming sundin at tularan ang halimbawa ng pagmamahal ni Jesus. Nakikinig, masunurin, nagpapahalaga, nagbibigay ng sarili. Hilingin namin ito sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Maraming salamat po sa ating pakikinig sa reflection natin ngayon, salita ng Diyos, salita ng buhay. Shout out sa lahat na mapagmahal dyan, ha? Sa lahat mapagmahal, comment nyo, sino ba mapagmahal dyan? At mga kapatid, share nyo po ang ating good news sa mga taong mahal po natin, sa mga taong mahalaga po sa atin, to the people close to our heart. Share nyo po ang ating reflection today. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.